Wala nga makapag-explain, walang makameasure. Pero sabi sa Bible, ang paghihilin tulad, para daw ang buong universe ay nasa palad lang niya. At kaya niyang dangkalin. Hindi po literal yon, I believe. Ito ay pagpapakita lang kung sino siya. Kung gaano siya kakaiba sa kanyang mga nilikha. Hindi ko na po drawing, alam niyo na yan, di ba? God, everything else. Malaki, God. Wala siyang katulad at lahat ng kanyang nilikha. They are transcendent o magkahiwalay sa isa't isa. Ganon yung kapangyarihan niya. Hindi iiral to labas sa kanya. Actually, may isa pang isinulat si Augustine, wala akong panulat. Pero, sabihin mo, ito yung dagat. Sige, ito na lang. Ito yung dagat. Ito ay sponge. Yung dagat, isang maliit na sponge, yun na yung universe. Ito ang Diyos. Representing yung dagat. So, mamaya kung kailangan pa. So, ganun po yung pag-e-express ng kapangyarihan ng Diyos. Wala itong katulad. Ang Bible, klarong-klaro o malinaw na sinasabi na nagsasabi o nagpapaliwanag tungkol sa kahanga-hanga at kapangyarihan ng ating Diyos. Walang maitutulad na kapangyarihan. Sabi kasi sa Bible, day to day, pours forth speech, and night to night declares knowledge. And what they teach so forcefully is that God is infinite in power. Nothing that has ever awed you can compare to Him. Nakikita daw natin yung gabi, pagsikat ng araw ang ganda. Paglubog nito ang ganda. Ang bulaklak ang ganda. Sabi nga si Sister Derly, di ba? Ang ganda ng mga nakikita mo sa paligid. Kahit gaano pa kaganda yon, hindi ito maiko-compare kung susukatin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi, yung paghanga daw sa kapangyarihan ng Diyos, yung dapat nating pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos, yung parang kung humahanga na tayo sa kanyang nilikha, ano pa kaya yung lumikha? Kasi minsan, minamaliit kung ano yung nag-iintay sa mga believers. Sa langit, wala nang beer doon. Sa langit, puro lang tayo praise and worship doon. Mga kapatid, sabi sa Bible, hindi mo pa nga naiisip, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig. Hindi mo pa ang lahat ng nag-iintay sa atin doon. Pagkaharap na natin ang Diyos na superior sa kapangyarihan at sa lahat ng bagay. Napakagandang katotohanan nito, di ba? Ang paghahalintulad daw ay ng kapangyarihan ng Diyos, kung paano siya ay superior, siya yung magpapalayok. At lahat ng kanyang nilikha ay yung palayok o yung clay, yung lumad na ginagamit upang gumawa ng palayok. Siya yung may control. Hindi pwede, sabi sa Romans, hindi pwedeng sabihin nung clay, ganito mo ako gawin, lagyan mo ako ng handle o hawakan. Siya ang nagde-determine kung gagamitin niya itong palayok, gagawin niya ito para sa noble or ignoble na gamit. Pagpapakita ito kung sino siya, na siya is superior to all powers. Ito na po yung aplikasyon. Mag-focus po tayo dun sa pangalan niya at kung ano yung dapat nating maging response. Nung nalaman na natin na ang kanyang pangalan, ang kahulugan nun ay hindi siya kayang pigilan, gagawin niya ang kanyang nais, aayon sa kanyang kalooban dahil siya ay soberano at may kontrol ng lahat ng bagay, at superior siya at walang katulad sa iba pa mang kapangyarihan meron ang mundo na kanyang nilikha lang. So, ito po yung dapat natin maging response. Una, yung pag-approach natin sa kanya o paglapit natin sa kanya. Kung tayo, sigurado, pag biglang lumabas siya si Duterte, sir, ang galang natin. Kahit sa ano pa mang kapalpakan niya.
limitado pa rin din yung kapangyarihan niya. Ano pa kaya pagharap natin sa Diyos? Ang sinasabing word dito, pag-approach natin ng Diyos, sa Diyos dapat merong reverence. Ang reverence po, kung titignan nyo, ibig sabihin nun, to bow the knee. Ang ibig sabihin ng pagluhod, pagpapakita ng pag-submit, paghanga at pagkilala sa Diyos na siya ay karapat-dapat na luhuran, siya ay karapat-dapat na igalang, siya ay karapat-dapat na katakutan. Hindi yung takot sa multo, kundi yung takot sa pagtingin kung sino siya at sino ka. Kasi nai-explain na sa atin na siya ay hindi kayang pigilan, na siya ay soberano, gagawin niya ang nais niya. Siya ang may control ng lahat. At nakita natin na superior, walang kagayang kapangyarihan sa kanya. Kung tayo nakakapagpakita ng paghanga, reverence o paggalang, o pagpapahalaga sa mga bagay ng mundong ito, at sa mga tao sa mundong ito, ang challenge sa atin dito, umapproach o lumapit tayo sa Diyos na may higit na pagpapahalaga, higit na pagkatakot, higit na paggalang sa Kanyang presensya sa ating buhay mismo. Ang karamihan sa tao sa mundong ito na nabuhay at nabubuhay at mabubuhay pa, wala silang magiging karanasan sa ganitong paglapit sa Diyos. Even sa mga tinawag na ng Diyos sa ibang pananampalataya, ang tawag nila sa Diyos, bro, sidekick, pal, yung iba, genie. Wala ang kagaya ng tinuturo ng Bible na pinag-aaralan natin ngayon. Yung pag-intindi kung sino siya. Itutulad kanya lang siya ng mga tao, even Christians, as kagaya ni Big Brother. Na kung saan lagi lang yan tutulong sa'yo, lagi nakaakbay sa'yo, nakaagapay sa'yo. Much more than that po ang Panginoon. Oo, ganun siya lahat. Pero mas higit pa. Parang yung iba ang tingin naman sa kanya, religious drug. Sabi nga sa history, yung religion, actually sabi mo sa taas, ang religion daw ay parang inimbento lang para sa mga uneducated. Para sila ay hindi mag-aklas o magrevolusyon, merong pinakikita sa kanila na mas superior sa kanila o mas mataas na pwede nilang sambahin at sundin. Para magkaroon daw ng moral order. Ang tawag nga ngayon sa mga pastor ginagamit para sa mga moral recovery lang. Kasi tinuturo nila ang Bible bilang do's and don'ts. Moralism, di ba? Kita niyo po yung binabangga. Dapat daw yung pag-approach natin sa Diyos hindi ganon. Hindi lang siya pinanggagalingan, yung kapangyarihan niya pinanggagalingan lang ng para malaman natin kung anong dapat at hindi dapat nating sundin. So, isang maliit na Diyos siguro, ganun lang. Yung pwede lang nating hingin, pero tayo pa rin yung may control ng buhay natin. Tayo pa rin yung nasusunod, hindi siya ang nasusunod. Hindi niya tayo kayang pigilin, buhay ko to, gagawin ko ang gusto ko. Matutulog ako ngayong linggo. Pagod ako. At kung ano-ano pang pwede mong dahilan at gagawin mo na akala mo ikaw may control. Pero ang katotohanan, Diyos ang may control. Maaaring hinahayaan ka lang, pinipigil lang niya ang biyaya sa iyo, kaya nakakapagpatuloy ka sa pagsuway sa Kanya. At yun ay nakakatakot na kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa mga believer, aalisin nun yung joy ng salvation mo.
Wala kang magiging pinagkaiba sa mga tao na nasa paligid mo na hindi mananampalataya pagdating ng problema sa iyo. Kasi hindi mo alam mo yung tungkol sa Diyos. Na iniskipan mo, na turo, na pangangaral. Na pagdating sa iyo, doon katotohanan na i-apply mo na yon. Ano yung i-apply ko? Ay, tulog ako nun. Pinili ko yung gusto ko nung araw na linggong yun, kaya hindi ko alam yon. Nakuha niyo po yung application, yung paglapit sa Diyos, hindi lang basta parang genie. May reverence ka kasi alam mo kung sino siya. Yung kapangyarihan niya, alam mo yung magagawa sa iyo. And at the same time, makikilala mo siya. The more you know Him, the more you will revere Him. The more mo siyang igagalang, the more mo siyang aasahan, the more mo makikita yung kahinaan mo at kalakasan niya. Sabi ni Isaiah sa Isaiah 8:13, "The Lord of hosts, let Him be your fear, and let Him be your dread." Matakot ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung may gusto kang gawin, yung takot ng Diyos ang pipigil sa iyo para gawin yon, lalo na kung pansarili yon o mali yon. Kita niyo po, kung unstoppable ang Diyos, ibig sabihin kaya kanyang i-stop. Ikaw, ibig sabihin, stoppable. Nakuha niyo po? Hindi mo pwedeng sabihin na walang pipigil sa akin. Kaya lang walang pumigil sa iyo kasi hinayaan ka lang ng Diyos. Kasi yun na yung judgment sa iyo. Yun na yung consequence sa iyo ng ginagawa mo. Nakakatakot po yun. Kasi kitang-kita sa Bible kung sino ang Diyos at ano ang kakayanan niya. Matakot ka kanino daw? Sa kayang pumatay ng both kaluluwa at physical body. Hindi lang sa kayang pumatay ng tao. Hindi lang sa kayang magutom ka pag hindi mo sinunod. Matanggalan ka ng trabaho. Mapulis ka. Kasi mare-report kayo, nag-gather kayo. Susunod pa rin tayo sa batas, tama? Susunod pa rin tayo, pero mas may nakakataas tayo. Pag sinabing wag ka na kayong mag-Lord's Day, ibang usapan na yan. Maaaring, hindi natin alam mga kapatid, maaaring tumungo tayo sa sitwasyon na yon. Na dahil sa tindi ng COVID, aplikasyon na po to sa tindi ng COVID, niyang new coronavirus, pagbawalan na pati yung pagsimba. Doon tayo maninindigan. Doon tayo handang mamatay dahil sa ating paggalang sa Diyos at pagkilala sa Kanya na mas mataas. Mas karapat-dapat. Ito po ay paunang challenge natin. Pero wag po nating alisin yung human responsibility. Yung careless na pagtitipon, yung walang ginagawang mga precaution o mga paghahanda. Pero kung ano yung sinabi ng Diyos, dahil sa ating pagtingin sa Kanya ng mataas, reverence, yun ang ating susundin. Yun ang ating mas priority yun. Hindi pa naman tayo dumadako doon. Hindi pa naman sinasabi na all religious gatherings are prohibited. Although meron na agad epekto. May control na agad, di ba? Na parang inaalis sa atin. Pero tandaan natin, dahil nga dun sa katotohanan na ang Diyos ay sovereign, may control pa rin siyang labas dun sa inaalis sa ating control. Pangalawa mong application, dapat daw ang maging attitude natin ay mag-expect tayo na kung ano mang mangyari sa atin na hindi natin deserve at hindi tayo, kumbaga, imbis na gumanti tayo, isipin natin na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, siya yung merong katwiran o justice na ipagkakaloob para sa atin.